Ranta na si Bato mga kababayan, nagpa-interview si Bato kay Ted Filon at saka kay DJ Chacha. May reliable source daw siya, mga kababayan, na there are officials and other personalities are out para gibain daw yung mga Duterte. Ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? I think inuunahan ni Bato yung sinasagawang investigation ngayon. Di ba nag-form ng Quad Committee yung Congress? Kasi kasama siya sa gustong ipatawag po. Siyempre, yung dating Pangulong Digong para linawin yung kanilang participation sa war on drugs and other controversial issues po tulad ng Pogo operations at kung ano-ano pang mga kinasangkutan na krimen and irregularities ng previous administration. Minamind condition ni Bato ng ating mga mamamayan. Nagpa-interview na rin po. Sinabayan yung press con ng Congress kanina. Ito po, para gibain si Duterte. Ayan po si Bato. Hindi man tayo maniwala niyan sa reliable information niya. Buti kung may butas. Pag may butas, baka mapaniwala pa tayo. Pero kung wala mang makita tayong butas, huwag tayong maniwala. Pag si Bato po yung nagsalita. Igawan niya talaga, Mr. Maravillas. Hindi ba yung authenticity po? Nasusukat sa butas, sabi ni Bato, may butas niya. Naniwala niya ako niyan. Totoo yan. Yun ang base niya ng legit. Yan o. Para gibain si Duterte, sabi dito sa report ng Impact Leadership, Senator Bato de la Rosa has claimed based on information niya from what he describes as a very reliable source that officials and other personalities are now collaborating to convince police officers to testify against him and former President Rodrigo Duterte at the International Criminal Court in an effort to destroy the Duterte family. Nagre-react siya mga kababayan doon sa mga feelers na sinabi ni Congressman Ace Barbers na natanggap nila. Ito po, General send feelers to testify on drug war AG case. Yan po yung sinabi ni Congressman Ace Barbers. Isa sa mga committee chairman po sa Quad Committee na nagsasagawa ng investigation po ng kung ano-anong mga kabalbalan na kinasangkutan po ng previous administration. Yes, sabi ni Bato po, in an interview on Ted Filon and DJ Chacha, De La Rosa questioned why former adversaries of the Marcoses, specifically the Yellows, are now allegedly joining forces with them. He suggested that their motive is to eliminate the Dutertes as political opponents ahead of the 2028 elections. Diyan na niya, Mr. Maravillas. Naniwala ka sa sinabi ni Bato? Pag sinabi po ni Bato, kaduda-duda. Hindi po credible pag si Bato ang nagsalita. Kasi sabi ni Bato, nung ikudita yung Senado, sayo ang niya ako, boss. Kay yun daw yung sinabi ni Bato, kay Chis Escudero, kay Mig Subiri, siyak po si Mig. May payakap-yakap pa si Bato, may paiyak-iyak at payakap-yakap pa si Bato sa asawa ni Mig. Naisahan pati yung asawa. Yun pala, bumoto para i-oust si Mig Subiri. Paano kang maniwala sa mga statements po ni Bato? Probado po, baliktad ang mga ginagawa sa sinasabi. Itong sinasabi niya po, pag naniwala kayo dito sa statement ni Bato, sa interview sa kanya, ibig sabihin niya, naloko kayo. De La Rosa stated that the intent to undermine the Duterte family is becoming increasingly apparent and that there is no longer any need to be subtle about it. Sabi niya mga kababayan dito, akala ko ba kalaban ng Yelo ang Marcos? O bakit sila ngayon nagsama-sama na para gibain si Duterte? Very clear ang motibo, sisirain ng Duterte para wala na silang kalaban pagdating sa 2028 elections. Yun ang lalabas na klaro na hindi na tayo
magpakyut-kyut dito. Ano pa ba? Ano pa ba ang iba pang dahilan? Huwag kami ba to? Kayo ang may klaradong intensyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagsama-sama ninyo sa nausog rally. O, di ba? Napakalinaw. Ang panawagan ay para tanggalin yung ating Pangulo at nagbanta pa yung dating Pangulong Digong. Gusto pang gatungan yung Armed Forces at ng PNP. Kailan yung mga PNP po? Nag-send na ng feelers. Titistigo daw sila. You see, kaya itong sinasabi ninyo na para gibain kayo, malabo po na ang may motibo niyan, yung Marcos. Pwede pa yung mga dilawan. Di ba? Kasi yung problema ninyo sa ICC, ang mga dilawan po nagsimula niyan. Wala pa sa posisyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dati na kayong kinukundina ng mga dilawan. Kung nakikisali ngayon sa Marcos administration yung mga dilawan, na-realize kasi ng mga dilawan na mas masahol pa kayo kaysa sa Marcos. Nagustuhan na nila yung pamamalakad ng Marcos administration. O di ba? Wala na nga pong criticism galing sa mga dilawan. Yung maraming mga dilawan na ngayon na nasa official family na. Halimbawa po dyan, si Ricto. O, di ba? Ang problema po, kayo ni pero nag-intensyon. Kaya, tingnan ninyo, hindi man pinapaalis si Sara sa DepEd, umalis siya. At nang umalis, umatake ng umatake. Hindi man po siya inaaway ng ating Pangulo. Maging ni Martin Romualdez, wala kang marinig. Pagkatapos sasabihin ninyo na gusto kayong gibain. Nagsanib puwersa yung Marcos at saka Yelos para gibain kayo. Malayo po sa sa katotohanan. Walang ganon. At least sa kampo po ng Marcos, sa mga dilawan, hindi man hawak ng Marcos po ang mga dilawan. Kanilang agenda rin yan. Di ba? Tanong hindi kayo gibain ng mga dilawan. Grabe yung ginawa ninyo sa mga dilawan. Tulad ni dating Senadora Laila de Lima, sinira ninyo yung buhay ni de Lima. Siyempre, bubultan kayo. Pero po, itong mga investigation ng Congress sa AJK, tapos sa Pogo, kanilang mandato ito. Alangan man pabayaan ng ating Congress ang mga nangyari sa past administration. Sabi nga po sa press ko nila kanina, ito magiging binyo. Kaya in-invite niya namin si dating Pangulong Digong. Pati si Bato, pagkakataon niya na linawin nila kung ano yung kanilang papel dito. At malinaw nila yung kanilang naging partisipasyon para niya makapag-craft tayo ng tamang batas. Ito yung press con kanina, mga kababayan. Kaya malabo yung sinasabi po ni Senator Bato. Pakinggan natin. Magandang umaga po. At tatanong ko lang po regarding do sa Quad Committee na gagawin. Ano po bang ina-expect nyo? And comment lang po doon sa sinasabi nila natin na target doon ng Quadcom si former President Duterte at si Senator Bato. And ihabol ko na rin po, magkakaroon ba na epekto yung hindi pagpunta ni former President Duterte at Senator Bato doon sa hearing? Thank you po. Maraming salamat, Kuya Billy. The formation of the Quadcom is actually a nice development kasi nakikita po natin nag-overlap po yung mga different committees natin pero parang sa isang bagay lang po yung patumbok eh. Of course, yung continuing na investigations natin. Parang it's a wider scheme of things na mas malalim po yung tinutumbok ng different committees heading into, of course, yung biggest problem natin sa POGO, sa drugs, and of course, money laundering as well. So, for us, maganda po yan. Mas madali pong umusad yung investigation and dun po sa yung tanong. Mas maganda po sana kung makakadalo ang ating dating Pangulo at of course si Senator Bato de la Rosa kasi nga po yung they were invited and they are invited as resource speakers. So, marami pong informasyon at marami po silang mai-share na makakatulong po lalo po sa ito nga po yung development ng Quadcom na ito. Thank you.
Dagdagan ko lang, I think the necessity for holding this investigation is to underline the gravity what has already been uncovered. Remember the case of Pogo illegal operation and the crimes involving human trafficking, illegal drugs, kidnapping. These are all under investigation by our security, by the NBI and other security agencies. Alam naman ho natin, the EJK has already been there, no, before the formation of this squad committee. And ito po yung mga, we felt that because of these crimes and because of these complaints and several other issues that may border into concern of national security, because apparently there's also been a proliferation of fake birth certificates, undocumented aliens who were able to acquire possessions in the country, which during the investigation previously by the Public Accounts Committee and the Public Order, may mga connect sila, no? So it's medyo malawak yung sakop nung klaseng illegal na activity. Sinabi ni Congressman Paulo na in order to avoid overlapping of mandates and jurisdictions of these four separate committees, we felt that because of the gravity of what has been uncovered in the previous committee hearings, we felt that the only way to move forward is to really have one body composed of four committees in order to connect all of these complaints and all of these illegal activities that we have uncovered. Regarding po naman doon sa mga invited guests, we hope that all of our invited guests will step up to the challenge. This is an opportunity for them to really ventilate their concerns and perhaps to explain to the public, not necessarily to the House of Representatives, because this is in aid of legislation, but ultimately to the public who have so many questions regarding all of these issues and concerns involving illegal drug and other criminalities. No, it's for them to really share their position, and as well as for those who have been linked to these illegal crimes, this is also an opportunity for them to clear their names, no? Dahil unang-una, ito pong investigation na ito is not directed to any particular individual or personality. This is ultimately to strengthen our laws, to improve our surveillance in terms of fighting transnational crimes, fighting those aliens who may be doing illegal activities here in the country, in order to preserve the image of our country as a country who is free from illegal crimes and activities that may have been connected with transnational crimes. So this is beyond personalities. This is beyond specific persons. This is ultimately to improve on the quality of our security services in order to preserve our image in the international community and to run after those aliens who may use our country as their may use this country as their playground to do their illegal activities. So yun po, para sa akin, this is an opportunity for everyone to be educated, and for those whose name may be linked to all of these crimes, all of these concerns and issues, this is an opportunity for them to clear their names and to say to the public that we are one and the same. They also share with us our intention to really bring about a change and improve our laws in terms of protecting and preserving preserving this country from any illegal crimes and illegal activities. Yan po ang intensyon, hindi para gibain yung mga Duterte. So magkakaroon pa nga sila ng chance para linisin, linawin ang kanilang naging partisipasyon. Nag-overreact po si Bato. Nakalata tuloy yung mga mamamayang Pilipino na nag-overreact kayo kasi guilty.
pinopolitika ninyo? Eh, siyempre, may mga complainants po dumulog sa ating Congress. Lalo na doon sa war on drugs. May mga victims kayo eh. They're seeking justice. Kailangan naman po, kayo lang ang bigyan ng hustisya. Tama po? Lahat may karapatan sa buhay. At no one is above the law. Di ba? Eh, yung intention nila is to craft laws, mga kababayan, na magpo-protect sa ating mga mamamayang Pilipino. At saka siyempre, ma-preserve yung yung integrity ng ating bansa, the security and integrity ng ating bansa. Kaya kanina po sinimulan na ng Quad Committee yung hearing. Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts. Quad Committee po sila. Dito sila natataranta, sina Bato, General send feelers to testify on drug war AG case. Kaya I think hindi na sila makatulog ngayon. Wala man pong ibang sisisihin yan, kundi kayo. Nagmalabis kasi, di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan mga bago naming clients. Pati mga British tourist po. Ito mga taga Denmark, Indian national naman po. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipment namin. May treadmill na rin po kami. Ito yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ayos pa? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.